Libra, ito na yung reading mo. Year 2026 reading. Thank you so much, Libra, sa iyong patuloy na pagsubaybay and support. Sobrang na-appreciate ko po lahat yan. So, yung unang oracle card mo ay Begin Now. Kunin muna natin yung mga cards mo, tapos pag-uusapan natin yan. Makita natin yung kabuuang energies, no? Begin now. Take your first step. Sabi nung unang card mo. Next ay Full Moon in Scorpio. It's time to release negativity. Yeah, exactly what I thought so. Libra ako, Libra Sun. May mga bagay tao na gustong i-release. Mga negative. Anything negative. Even sa sarili ko, I'm not perfect, no? So, meron ako mga bagay na gusto ko ring tanggalin sa sistema ko. Fortune cards mo, ako tayong dalawa. Meron ka ditong jealousy, sexuality. Ano yan, Char? Taray ng cards. Intriguing. Jealousy, tapos sexuality. Nako. Ano na naman kaya yan, Libra? So, malalaman natin yung mamaya. Mukhang may mga inggitero-inggitera na naman sa mundo mo, Libra, ngayong 2026. Hindi nawawala. Dami talagang mga inggitero-inggitera eh. Wala pa namang lunas yan, yung mga inggitero-inggitera. Yan yung mga taong instead na mag-focus sila sa sarili nila, tumitingin sila sa iyo, Libra. Kaya lalo tuloy walang nangyayari sa kanila. Hindi mo kailangan mainggit. Kailangan mo i-cultivate kung anong meron ka. Tama ba, Libra? Para din sa mga taong naiinggit sa'yo. Oh, basta tayong mga Libra, gawa lang tayo ng gawa. Deadma. So, overall energy nating mga Libra ngayong 2026, King of Cups. Challenge, King of Swords, upright. Blessing, good stuff. Meron ka ditong the world reversed. Financial career, kabuhayan, chariot reversed. At saka sa love life mo, meron kang 5 of Pentacles. Sa bottom, unexpected, meron kang 10 of Wands. So, punta tayo dito sa first oracle card mo, Libra, no? Ito, ayan, no? Titigan mo kung gaano kaganda. Begin now. Take your first step. Tapos dun sa image, makikita mo merong lalaki, mayroon siyang dalang knapsack, at nagwe-wave goodbye siya dito sa mukhang family niya ito. At mukhang malayo yung lalakbayin niya, ano? So, sabi nga nila yung famous na kasabihan eh. The journey of 1,000 miles begins with a single step, Libra. So, I feel like itong baraha mo is telling you na simulan mo kung ano man itong bagay na to na dapat mo nang simulan. Hindi siya magkakaroon ng hindi siya gagalaw eh. Hindi siya magkakaroon ng development kung hindi mo gagawin yung first step mo tungkol dito sa isa bagay na to na gusto mong gawin, ma-achieve. This is a new beginning, by the way, Libra. Pwedeng okay, general energy, kunin nyo kung saan tumutugma sa inyo. Pwedeng sa career, sa love life, etc. Okay, parang ang card na to is urging you to start now, dito sa iyong present moment. Magsimula ka ngayon na. A new cycle is beginning. Kumbaga, this is a new chapter, a clean slate,
para sulatan mo uli ng panibagong narrative mo, Libra. Oo, parang ito ay beginning or restarting. Wherein meron ka uling mabibigyan ka ng chance, meron ka uling clean slate para susulatan mo ng panibagong narrative mo. Okay? Merong cycle na mag-i-end, pero meron ding new cycle na magbubukas para sa iyo. Okay? Base dun sa sa image, 'di ba? Yung sinasabi ko sa'yo, parang nagwe-wave goodbye siya dito sa kanyang may dalawang bata, tapos parang babae, siguro asawa niya 'yun. Feeling ko lang minsan may mga sacrifices tayong kailangan gawin, libre para lang masimulan natin yung isang bagay na importante. Minsan kailangan nating magpaalam, no? Sa kung ano man yan, para lang makapagsimula tayo ng panibago. Para sa akin, yun yung symbolism nito. So, eto, next card mo is, it's time to release negativity. Wait lang, may call. Sorry guys kailangan kong mag-pause kasi may tawag. And kapag may phone call ako, nag-iingay yung mga aso ko. So, dito na tayo. It's time to release negativity daw, Libra. So, lahat ng naging negative sa buhay mo nung nakaraang year, I think, maaaring ang inilet go mo na yun sa pagpapalit ng taon. Actually, ganun yung nireflect ko sa sarili ko na parang mga November, December, parang may mga kina-cut off na ako Kasi Libra din ako. So parang feeling ko nga, sabi ko kasi bago magtapos yung year, i-release ko na yung mga yun. So etong year na to marami ka pa sigurong kailangan tanggalin. Especially kung ano tong mga negative. Yung mga bagay, tao na nabibigay ng negative energy sa'yo, wala namang magandang na idudulot. So, i-release mo any negative na meron dito sa sistema mo. Whether sa sarili mo yan, yung mga tao na nakaka-connect mo. No? Kasi pwedeng yung iba, meron kayong mga kinikip sa sarili nyo, mga negative thoughts, negative feelings, no? So, etong year 2026 is a year ng pag-detox para sa iyo, pag-purge ng mga negative na hindi naman na dapat nandyan sa paligid mo, sa sistema mo, kasi wala naman talagang magandang maidudulot sa iyo yan. Okay, dito na tayo sa mga fortune cookie cards mo. Meron ka ditong jealousy and sexuality. Sabi dito, watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. So, yun na nga, yung sinasabi ko, may mga ingiterong frog na naman sa kapaligiran mo, Libra, ngayong 2026, no? Hindi naman nawawala yung mga yan. Basta ang sinasabi lang dito, mag-ingat ka sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo. Lalo na dun sa mga tao na pinagsasabihan mo ng mga personal na sikreto mo, problema mo, etc. And plano mo. No? So, hindi mo dapat i-chika na lang kung kani-kanino yung mga secrets mo. Plano mo kasi malay mo nga, hindi mo alam yung kakaharap mo dyan, mukhang mabait, pero ahas pala. Naiinggit pala sa'yo. Kasi merong energy na naiinggit So, sabi dito, kailangan mo ring mag-spend time with nature. Labas-labas ka rin. Hindi yung nakakulong ka na lang sa bahay. Para makapag-recharge ka, makapag-reconnect and replenish ka ng iyong energies. Lipat na tayo dito sa sexuality, no? Existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. So, yan, if meron ka daw existing na person, kakonect, karelasyon. Ang ibig sabihin nito merong mas matinding passion
and heightened sexual attraction na magaganap. Mas mainit, no? Mas passionate, mas mainit itong connections mo, itong 2026. Meron din binabanggit dito ng opportunities for marriage para doon sa mga single. So, ayan, kung single ka, nandyan din yung mga opportunities na may mamimit ka, maaaring maging jowa mo, or maaaring opportunity for marriage, or mag-start ng family. Para dun sa iba na ang goal nyo naman is mag-start ng family. Pero kung single ka raw, yung ibang single, no? So, yung iba is may opportunity na makapag-family, makapagpakasal. Pero yung ibang single, sabi dito, beware of temptation that could lead to trouble. Okay? Sabi dito, meron ding something about yun, sa specific sa may mga anak na. Meron daw child na magbibigay sa iyo ng great joy, o baka this is a sign ng pregnancy rin for some of you. Kasi a child na magbibigay ng joy, no? So, lipat na tayo sa overall energy mo for year 2026. Meron kang King of Cups reversed. Libra, para sa akin, ang sinasabi ni King of Cups ngayong year 2026 para sa iyo, sa kabuuan ng year na to, kailangan mong i-master yung emotions mo. Baliktad yung King of Cups mo eh. So, pwede kang maging overly emotional, mawalan ka ng control dahil doon, no? May tendency na hindi balance when it comes to sa emotions mo. So, parang ang advice nito, para sa akin, ang intindi ko lang, kailangan mong i-master yung emotions mo na do not let your emotions na anong tawag dito? Yung word huwag kang overcome. Huwag mong hayaan na ma-overcome ka ng mga emotions mo. Okay, yung feeling ko. So, kailangan magkaroon ka ng grounding, balance, or maturity pagdating doon sa bagay na yun. But if you're dealing with a person, kasi kung person to, bawa hindi ikaw yan, itong person na to kasi hindi ganun ka-stable emotional Hindi siya matured enough. O kung magiging karelasyon mo yan o karelasyon mo. Kung sa relationship to, parang hindi ganun ka-secured, hindi mo mafe-feel yung security, emotional security dito sa relationship na to or sa connection na to. Okay? Kumbaga, masyado kang magiging affected Meron something dito sa King of Cups reversed na maaapektuhan ka ng bonggang-bongga emotionally. So, pagdating sa challenge mo is the King of Swords. Si King kasi is rational Irrational na thinking to Sa tingin ko nga, mahihirapan kang pairalin yung challenge napunta na naman to sa challenge So, feeling ko lang, magka-relate tong dalawa. Mahihirapan ka na pairalin yung rational thinking kasi nga parang na-overpower ng emotions mo So, in dealing with situations, mahihirapan ka na maging logical, practical, kasi ang gagana sa'yo is more yung emotions mo. Kaya ngayon yung overall advice sa'yo ni King of Cups kanina na try to be matured emotionally. Huwag mong hayaan na ma-take over ka ng emotions mo kasi yun yung dun yung walang balance sa iyo. Sa challenge mo ganun din. Mahihirapan kang mag-decide, mahihirapan kang mag-analyze ng mga problema mo, sitwasyon kasi nga mas lumalamang sa'yo yung emotion mo. Naka-cloud yung judgment mo.
ng emotions mo. So, yun yung challenge mo rito. Ano? So, pagdating naman sa good stuff, good news, ano yung maganda naghihintay sa'yo, you have the world card reversed. Para sa akin, Libra, may mga bagay dito na konting-konti na lang ma-achieve mo na siya eh. Oo. Pero parang not quite, no? Ngayong siguro hindi mo pa siya 100% fully ma-achieve, makokompleto kung ano man ito. It could be a cycle, it could be anything. Pero konting-konti na lang, siguro by 2027, achieve mo na yan, makukompleto na yan. Pero ang ibig lang sabihin nito, may mga loose ends pa kasi with the world card reversed, no? Mga loose ends, may mga unfinished business pa na kailangan mong tapusin ngayong 2026 para ma-achieve mo na yung 100% completion na yan by the year, bago matapos ang year ng 2026. And by year 2027, achieve mo na to, kompleto na to, tapos na to. So, lahat ng kailangan gawin, i-finalize, bigyan ng closure, is ngayong 2026 mo lahat gagawin yun. Yun yung nafe-feel ko rito. Okay? Malapit na eh. Yun yung sign eh. Yun yung good stuff na parang nire-remind ka na, oo, hindi pa 100% pero almost there ka na. Mga ilang percent na lang. Parang ganun yung sinasabi. Meron ng mga signs dito, manifestations dito, no? Na ito ay abot kamay mo na, malapit na. Konting-konti na lang talaga. Matatapos mo na yan, makukompleto mo. Or magle-level up ka na. You are about to level up again, Libra. Yun yung feeling ko lang dito sa world card mo, sa good stuff mo. Ngayon, pagdating sa financial kabuhayan, career mo, meron kang chariot reverse. I think may mga bagay, Libra, na hindi happening according to your plan eh. Regarding sa pera, sa kabuhayan, sa career mo, parang may mga bagay dito na maaring hindi ito yung direction na gusto mong mangyari, pero parang things are happening hindi according doon sa mga pinlano mo. Pero that doesn't mean na hindi ka magiging successful. No? May mga, parang feeling ko lang may mga rerouting. Sabihin na natin may mga pagbabago ng direction para sa iyo. Yun yung more on na-feel ko rito sa chariot reverse mo. When it comes to career, no, parang pag-shift, pag-iiba ng ruta pagdating sa kaperahan, kabuhayan mo, career mo. So, mag-iiba rin yung approach mo. So, dapat maging adaptable ka rin doon sa situations na ganun. Merong mga bagay dito na parang nag-iiba ng kurso eh. Nag-iiba ng path. Yun na yun, nafe-feel ko. Nag-iiba siya ng direction. Kaya nga sinasabi ko kanina na parang hindi ito nangyayari according doon sa mga pinlano mo. Pero that doesn't mean na dapat ka nang mag-quit, no? Kung ako tatanungin. Okay? Determinasyon pa rin ang importante dito, Libra. Whether i-continue mo to or hindi. Doon nakasalalay yung magiging output mo, yung magiging success mo in terms of financial, sa career mo, kabuhayan mo, or personal growth mo. Pero for some of you, meron ditong something clear na sinasabi na maaaring hindi ka pa makapag-travel or hindi mo pa ma-reach yung destination na gusto mong ma-reach or yung outcome since lumilitaw din naman yung with the world card. Pero nandun ka na eh. Nandun ka na, on the way ka na eh. Yun nga yung sinasabi ko na parang ilang percent na lang and mararating mo rin yon. So, ang kailangan lang dito is to push forward pa rin, maging determinado ka pa rin, mag-persevere ka kung talagang gusto mong ma-reach yung world card na yan. Okay? Sa yung love life, so yung iba dito,
I think mahihirapan kayong makahanap ng stable person, partnership. Kasi nga, yung lumilitaw ko dito kanina sa King of Cups mo. Sabi kasi dito pwedeng may person na makaka-deal mo, makaka-connect mo, pero hindi siya ganun ka-stable. So, yun nga yung binabanggit ko kanina. Siguro, yung mga Libra, itong 2026 is mahihirapan kayong makahanap ng karelasyon, partner, person na emotionally stable. Kaya yung relationship niyo siguro is on and off. May darating, may aalis. Kasi ito parang ano to pagiging alone. So more on, nafe-feel ko is more on single na energy for some of you dito. May darating pero may parang aalis din kasi hindi ganun ka-stable. No? So mostly itong year 2026 is mas lamang yung pagiging alone, solo, single ninyo kaysa yung may jowa kayo. Yun yung nafe-feel ko na energy. No? In terms of companionship, parang mas marami mas lamang yung times na solo mode ka. So, sa unexpected mo, you have the 10 of Wands. Ayun na nga, ang lakas talaga ng energy dito ng mga bagay na hindi pa talaga 100% makukumpleto. Kasi ito may sa area ng hindi inaasahan, may mga bagay na naman dito na, malapit na makarating doon, matapos, pero parang meron talagang mga unfinished business or may kulang pa talaga dito sa world card lumilitaw tsaka dito. So, hindi mo inaasahan na hindi pa rin matatapos to Kasi ang ine-expect mo is ipipilit mo talagang tapusin itong year 2026. Matapos na lahat, no? Lahat ng related sa matatapos, like mga problema mo. Actually, mga burdens to Ito yung mga pabigat sa'yo ba? Pwedeng tao, material, situation, energies, kung ano man nagre-relate sa inyo. Bayarin o kung ano-ano. So, siguro akala mo, makukumpleto mo na yan, matatapos mo na yan bago matapos ang 2026. Pero turns out na hindi pa. Baka next year pa. Bago matapos lahat tong mga sacrifices mo, itong mga mabibigat na pasanin mo na yan. Kuha pa tayo ng tea leaf cards para dun sa mga ibang bagay na paparating sa'yo. Tayo, 1, 2, 3, 4. Torch. Diba may binanggit ako sa'yo about leveling up? For some of you, pwedeng this is spiritual leveling up. Kasi merong spiritual development na binabanggit dito. Meron ding, dito, Libra, mabibigyan ng kaliwanagan. Kasi torch yan. Ayan enlightenment, awareness, and understanding. So, mukhang meron something dito na mabibigyan na ng clarity. Tapos may lightning ka, something na, this is surprise para sa akin. Control your anger daw, Libra. Control your anger or emotions. Diba yung sinasabi ko with the King of Cups? Yun yung overall energy mo Huwag mong hayaan na ma-overcome ka, ma-overpower ka ng mga emotion at galit mo ngayong year na ito. Kasi may mga consequences yan para sa'yo. Parot, eto na yung magchichika sa'yo. Diba? May binabanggit dito na ingatan mo yung mga plano mo. Huwag mo tiwala yan kung kanino lang. Huwag mo lang sasabihin basta-basta yung mga personal secrets mo, plans mo. Kasi merong someone that will gossip all about your secrets. So, lahat ng nalalaman itong person na to, kung sino man to, traidor, makating dila, inggitero, inggitera, na pinagsabihan mo ng whatever. Siya yung magchuchuchu sa'yo. At ang pinakaugat nun is because naiinggit siya sa'yo.
target. A goal-oriented person, ikaw yun, no? So, for sure, ngayong 2026, marami kang target or goals. At para may sa katuparan mo yan, kailangan mo talagang magsimula. Gawin mo yung first step. Pero most likely, magiging successful yan. Meron kang specific na goal na ma-achieve bago matapos itong year 2026. For sure, Libra. So, yan yung pinaka-reading mo. Maraming salamat. Take care. God bless, Babush.